Panginoon, sa online fellowship namin, Panginoon, sa aming Overcomers SG, Panginoon Lord. Dalangin namin na kami po iyong gabayan, Panginoon, sa pag-uusapan namin paksa ngayon ng pagbubulay-bulayan, Panginoon Lord. Dalangin namin sa mga kasamahan po namin na kung saan po sila naroon, Panginoon, ay gabayan niyo po sila at ingatan, Panginoon Lord. Dalangin namin na sa susunod na makasama sila sa online fellowship namin, Panginoon Lord. Dalangin rin po namin na kami inyong bigyan ng ah, kaliwanagan, Panginoon, upang maunawaan, maintindihan namin ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Maraming po salamat. So, nakikita nyo po dyan sa screen po ninyo ay ang ating lesson. So, ang ating pong lesson actually ay series po ito, no? Ito po yung last nating diniscuss. Ang last po na nagturo about this series is si Sister Melanie po. Now, but before that, tinuro ko po yung first lesson, which is mamaya po ay patuloy nating aaralin. So, tayo po ngayon ay nasa lesson 3 na, no? But, again, inaaral po natin ito para lalo po nating maunawaan, lalo nating makilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sino ba ang Diyos? Ano ba siya? Kasi kapag naunawaan po natin ito, lalo po nating mamahalin ng Diyos, and at the same time, maiintindihan natin yung kanyang naisin sa ating buhay. Mas madali po nating makalalaman kung kalooban ba ito ng Panginoon or hindi yung mga bagay po na ating ginagawa. Okay? So, bago po yun, no? We are the overcomers. At ito po ang ating God's Attribute, our lesson series. So, ang ating mission and vision ng ating small group is katulad po ng sa church. We are actually love God and we train disciples. So, ito pong ginagawa ko ay parte po ito ng pagtitrain sa inyo, and at the same time, kayo rin po ay nire-ready para pagdating po ng panahon ay kayo naman din po ang magtuturo. Ayan. Pwede pong sa pamilya ninyo, kakaibigan, sa mga kamag-anak. Okay? Pangalawa po ay magkakaroon po tayo ng, ito po yung ating life verse. Yung small group life verse po natin is nasa Revelation 3:5. Ang sabi po doon, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but I will acknowledge that name before my Father and His angel. So, napakaganda po nung napili natin, no? Nung pumili po tayo ng pangalan and at the same time verse, ay ito po yung ating napagkaisahan. So, yung The Overcomer, ito po ay nagmula sa ganito. Ang mga tao po na in-overcome, inanatili hanggang wakas, no, natapat sa Panginoon, ay katulad nga po sabi dito, will be clothed in white. Ibig sabihin kaluwalhatian. No? At sabing ganon, kikilalanin tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ni Jesus. So, magandang bagay po. So, unti-unti po, no? Isasama po natin dito sa ating memory verse. Again, Revelation chapter 3 verse 5. Sa Tagalog po, Pahayag 3:5. Okay? Next po, una pong na-lesson natin, or bakit natin po inaaral ito? What are the God's attributes? Kapag binasa po natin yung Psalms, yung mga awit 145 verse 8 to 9, sabi po dito, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Tayo pong lahat ay nilikha ng Panginoon. So sa verse pa lang po nito, makikita nyo na ang kayarian ng Panginoon or kung sino siya. Okay?
Now, sabi ko po sa inyo ay nasa lesson 3 na tayo. Yung lesson 1 po natin is God is holy. So, ako po yung nag-discuss po nito, no? Hinahanap ko po kanina yung screenshot. So, parang hindi ko po yata na-send. So, patawarin niyo na po ako. So, but this one, kaya inilagay ko rin po siya dito, no? So, God is holy. Pag sinabi po natin in Greek word, no? Yahweh. So, para ka pong humihinga, inhale, exhale, we. Okay? So, Exodus 3:14, doon po unang binanggit ang pangalang Yahweh, ibig sabihin, I am who I am. Siya na yun, no? God said to Moses, I am who I am. This is what you're going to say to the Israelite. I am has sent me to you. Okay? Kasi po ito po yung panahon na nag-aalinlangan si Moises. Sabi niya, paano pag tinanong nila kung sino nag-send sa akin? So ito po yung sinagot ng Diyos. Pangalawa pong naging lesson natin, no? Ito po sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 5, karugtong po ito ng pagiging holy ng Panginoon, no? Now, pangalawa pong naging lesson po natin is God is merciful and gracious. So ito po, diniscuss po ito ni Sister Melanie. No, medyo naputo lang po siya, nagkaroon ng problema sa kanyang connection, but nakumpleto naman po natin. Na pag sinabi po natin God is merciful and gracious, ang ibig sabihin po niyan, Yahweh Rakum. Na ang ibig sabihin, the compassionate Lord. Sa Exodus 34 verse 6 to 7 po, sabi po dyan, and he has passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to the thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. So, iyan po yung katangian ng ating Diyos. Yes, siya po yung maawain, mapagpala, ngunit at the same time, He is also a just God, no? Hindi po niya babaliwalain ang mga pagkakamali ng mga palalo. Ito po yung mga tao na hindi po nagre-repent kapag sila po ay nagkakamali. Okay? So, mercy. Pag sinabi po nating mercy, God does not give us the punishment we deserve. Yun po yun, no? Tayo po na mga lumapit sa Panginoon. Pero po yung mga tao nagpapatuloy na nagkakasala, pero hindi po sila humingi ng tawad sa pangalan ni Jesus, no? Hindi po nila makakamit ang tinatawag na mercy ng Panginoon. Okay? Sa God's grace, pag sinabi po natin grace, God's give us blessing that we do not deserve. So sabi po doon kanina, yung punishment hindi na natin yon mararanasan kasi ang Panginoon ang nagpapatawad na sa atin, no? Pangalawa po, yung blessing, hindi naman natin deserving yun kasi po nagkakasala tayo. Makasalanan talaga tayo. Yun ang nature ng tao. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, nararanasan po natin ang pagpapala ng Diyos. Sa maliit, sa malaking bagay po, nararanasan po natin yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? May ginutom na po ba si Lord sa atin? Ako po, hindi pa. Mataba pa rin Sister Edna. So, Sister Edna, kahit wala pong trabaho, ayan, nabubuhay pa rin naman po kami, no? Bagamat may mga ilan-ilan, pero marunong po tayong humiling sa Panginoon. Lord, yung ibon nga, pinapakain mo, ako pa ba na tao? So, ayun, ganun ang ginagawa ko pag medyo wala na akong pang-budget. Yun talaga, kiniklaim ko yon. So, ngayon, ang lesson po natin is God is love. So ito po alam ko naman na alam nyo na po ito. But let's go ahead and do an exploration or discuss po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? So pag sinabi pong God is love, sa Greek, no, El Olam, na ang ibig sabihin po nung the everlasting God. No? Sabi po dito sa 1 John 4:8, kung makikita nyo po dyan, whoever does not love does not know God, because God is love.
So kapag sinabi mo, Christian ako, pero nagagalit po tayo sa ating kapwa, hindi po natin kumbaga hindi po tayo namumuhay sa sinasabi natin. Kasi sabi po dito sa 1 John 4:8, kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin yung kapwa. Kasi ang pag-ibig ay ang Diyos. Amen po. Tayo minahal ng Panginoon, remember? So we have to extend love sa atin pong kapwa. Kahit na po yung mga hindi kaibig-ibig, yung kinaiinisan talaga natin. Aba, itong di marunong mag-sorry. Hayaan nyo na po. Ibigin nyo po sila. Kasi ang Panginoon po ang magre-reward sa inyo. Okay po? So again, sabi po dito sa Jeremiah chapter 31, ayan, verse 3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Alam naman po natin na ang Panginoon ay hindi bound ng time, ng space, or ng matter, no? Ganon din po ang pag-ibig niya. Boundless, hindi ito nalilimitahan. Kaya napakaswerte po natin na kinilala po natin ng Diyos. Kasi naunawaan natin na tayo pala'y mahal ng Panginoon at nung tayo lumapit sa Kanya, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tinanggap po niya yung ating past at hindi na po niya sinusumbat yung mga pagkakamali po natin. Okay, so yan, praise God po. Kasi ang Diyos na mapagmahal, ang siya pong pinaglilingkuran natin at pinananampalatayaan natin hanggang ngayon. Amen? So, sabi po dito, yan, God's love is not based on our performance. He loves because it is His nature. Nature niya po yun. Hindi po niya titingnan. Ito si Sister Edna, hindi na neto nasunod yung 10 utos ng Diyos. Hindi na ito nasunod yung the greatest two commandment ko, love God and yung kanyang kapwa. Ayan. Hindi po niya, hindi kanya mamahalin base sa ginawa mo. Kundi minahal ka na niya kasi yun talaga siya. Siya ay yung Diyos ng pag-ibig. Kaya po sabi po dito sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Imagine po yon mga kapatid. Si Jesus ay nabuhay more than 2,000 or namatay na more than 2,000 years, no? Ago. Doon pa po, namatay po siya para sa kaligtasan natin. Hindi pa tayo humingi ng tawad sa kasalanan natin, namatay na po siya para sa atin. So all we have to do is accept Him bilang ating Diyos at tagapagligtas. Di po ba? Napakaganda po nun. Hindi ka pa nagsisisi, pinatawad ka na ng Panginoon. Handa siyang tanggapin ka. So ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? So, yan. Next po, sabi po dito sa Luke 15, verse 11 to 32, ito po yung istorya ng The Prodigal Son. Sino po yung nakakalam nito? Yung isa pong mayaman, may 2 po siyang anak. Yung isa ay kasama niya sa bahay or nagme-maintain ng kanyang negosyo. At yung kanyang bunso po ay kinuha yung mana, no? Para lustayin, no, sa bisyo, lumayo siya, and then afterwards, nung naubos na yung kanyang pera, nagkaroon na doon sa bayan po na pinuntahan niya is nagkaroon ng pagkagutom. Naisipan niya pong bumalik sa ama. Sabi niya, nag-iisip pa nga po siya noon, sasabihin ko sa ama ko na wag niya na akong tanggapin bilang anak, kundi ibilang na lamang niya akong alipin. Kasi sabi niya nga nung siya po ay nagtatrabaho, no, bilang tagapag-alaga ng baboy, nakikiagaw pa po siya sa pagkain ng mga baboy. So naawa talaga siya sa sarili niya. Samantalang yung mga katulong daw, mga alipin ng kanyang ama, may sapat na pagkain, damit, samantalang siya eto. Ganon. So na-realize po niya yung pagkakamali niya. And then bumalik po siya, naglakas loob po siya. So malayo pa lang po siya, nakikita na siya ng kanyang ama. Ang sabi doon, tumakbo ang kanyang ama at sinalubong siya. So dapat kapag ikaw ay may kasalanan, ikaw ang magpapatira pa, ikaw ang lalapit. Pero anong ginawa ng ama? Yung ama talaga nagtutumakbo, sinalubong siya. Ganun po ang Diyos, no? When the fathers runs to his son before the sons prove anything. So imagine po ito, no?
bago pa po natin patunayan ang ating mga sarili, namatay na po si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bigyan po tayo ng kaligtasan. Amen po? Amen. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Hindi pa, kasi nga sabi, hindi pa natin napapatunayan yung ating mga sarili sa Panginoon. Tinatanggap pa lang natin na makasalanan tayo. Minahal na tayo ng Diyos. Amen? Sabi po dito, ayan, disciples should love others because God love us first. So, sino po ba yung disciple? Tayo po yun, okay? Ako po, kayo po, bawat isa po sa atin na nandito ay tayo pong lahat ay mga disciples. Tayo po kasi ay mananampalataya ng Diyos, no? Naniniwala sa Diyos, and at the same time, eto po, nagagather, nakikinig ng pag-aaralan ng salita niya. So, ang tawag po sa atin ay disciples. So, sabi po doon, tayo daw po na mananampalataya ay dapat minamahal natin ang ating kapwa. Kasi unang-una pa lang, tayo din ay minahal na ng Diyos. Amen? Sabi po dito sa John 13 verse 34 to 35, "A new command I give you." Sabi po ito ng ating Panginoong Yesus. "Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone know that you are my disciples, if you love one another." Again, kapag minamahal po natin ang ating kapwa, kahit yung mga hindi po kaibig-ibig, hindi po kapatawad-tawad, ginagawa po natin yon dahil mahal natin ng Diyos. Mahal din po tayo ng Panginoon. So, tandaan po natin, ang buhay po natin bilang isang Kristiyano, tayo po ay naligtas hindi dahil mabait po tayo, di po ba? Dahil po yun sa biyaya ng Panginoon. And at the same time, ang ating pong pagiging Kristiyano ay napapakita po natin sa ating pamumuhay, sa pamamagitan po ng pag-ibig din po sa ating kapwa. Yung pagpaparamdam sa kanila na mahal natin sila. So, ayan, dun lamang po nagtatapos ang ating munting lesson. So, I know po na lahat po tayo ay patuloy na mahal ng Panginoon. Amen po? Amen. Ayan. So, mahirap po bang magmahal? Hindi. Ayan. Dahil namatay ng Lord. Amen. So, yan. Lagi po nating tatandaan na kapag nahirapan tayong magmahal, isipin mo, no? Mahal ako ng Panginoon, no? Siya po yung unang nagmahal sa atin. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. So, just remember Romans 5:8, no? Na ganun ang pag-ibig po ng Panginoon. So, yes, may mga pagkakataon po na magagalit tayo, mainis tayo. Natural po yun dahil tao tayo. Pero hindi po natural na panatilihin po natin yung inis natin. I-let go po natin yun. Ibigay na natin agad yun sa Panginoon. Okay? And then, darating po ang pagkakataon na mauunawaan natin. Ibigay natin, Lord, nagagalit ako, naiinis ako sa Kanya. Hawakan mo yung emotion ko. Ikaw yung masunod sa buhay ko. So, ganun po yung maging prayer po natin. Amen po? Amen. So, ayan. Bago po tayo mag-pray, announcement lang din po ako, no? So, salamat po sa mga nagbigay na po for pledges, si Sister Grace, Sister Melanie, Sister Mimi. Ayan, sa mga pledges po natin si church, ito po ay gagamitin para sa ating anniversary. So, ang anniversary po natin ay magiging parang 2-day celebration po. May 2, May 1 po, meron pong youth summit, which is ang church po natin yung mag-host, no? May iba pong churches na kasama po doon. So, ako po ay siguro po kakalabit ng iilan po sa atin, no, para makasama ko po sa
kasi po kami po yung mag-aasikaso dun sa mga pastor or yung mga speaker po na nagagamitin during that time. Ang Youth Summit po ay whole day po ito. Okay? May 2 po yung anniversary natin. And speaking of anniversary, magkakaroon po tayo ng presentation. It will be a song and also may mga onte pong galaw, no? Onting sayaw, incorporate ng sayaw. So, Sister Grace po ay meron ng naipakitang step. So, naisan po namin yun sa GC. Isasan ko rin po yun sa GC natin para unti-unti po nating aralin. So, ang magiging practice po namin ay tinatarget po na by next week po sa Kapenalangin, it could be before Kapenalangin or after Kapenalangin. So, kagabi, Sister Grace, hindi nabasa ni ni JR, tas wala po palang internet. So, kaya biglang pinatay po rin talaga nila. Pero siguro, makikinig kami kung ano na ka. So, ayun, ganun po, abangan nyo na lamang po. Isasend ko naman po yung step din sa ating GC. No, yun po yung susundan. And then, yung kanta po ay naisend ko na. Medyo i-play na lang po para maging common po. So, yung uniform is yung ating t-shirt, anniversary shirt. So, 200 po yun. Siguro depende po sa size. Pero sabi po naman ni Brother Iben is around 200. So, yung design naman po ay na-send ko. Beige color po siya, no? Medyo light lang siya. So, simple lang po yung design ngayon. And then, May 3 po, ito yung ating swimming, no? Sa Bataan. 767 po per head. So, Nanay Edith, Brother Roland, nag-send na po kami ng listahan. I-up ko na lang po mamaya para pwede nyo pong ilagay yung mga pangalan nyo. Pero Brother Rolando, kung gagamitin nyo po yung sasakyan, kahit hindi na po kayo maglista doon, ha? Pwede Oh, may- lang muna ako sama sa swimming. Ay, pwede naman po, pwede. Kasi Hindi kaya. lalo na dagat, bawal daw magpasaw. Okay lang, Nay. Kung kasama daw ako, doon na lang daw ako sa kuan. Sa kubo. Ay, Kubo. Bawal daw magpalimpasaw kung mata. pwede naman, Nay. Ikaw, gusto mo bang sumama pa rin? Para sama mo yung anak mo, para hindi sila mahiya, kung gusto po. May bus po kasi tayong re-rent. I-invite nyo lang din po sila, ha? Sinabihan ko naman niya sila. Okay. Di rin yung kuan pag nga ako. Kaya nga, Nay, hindi sila sasama pag wala ka. So, Nay, nasa cottage ka lang. Magkano ba yung pledges natin? Kayo po, Nay, kung magkano po yung gusto ninyo. Ina naman po. Pwede rin po kayo mag-Gcash kung i-Gcash para isi-send ko na lang din po doon. Ayun. Kuan, pag-Gcash ko na lang sa'yo. Sige po. I-PM ko po sa inyo yung number ko po, ha? Oh. Tapos sabihan nyo na lang po ako para ma-send ko kagad. So, yun lang na. Tapos po, next week, magkakaroon po tayo ng face-to-face fellowship. So, baka po kung papayag po Sister Mimi po kasi yung kasister natin na buntis, di ba po, ng December. So, nanganak na po siya ng January. And then, magbabalik na po siya ng work niya by 21 ngayong buwan. So, bago po sana yon magkaroon po tayo ng fellowship sa kanyang bahay para ma-meet po rin natin yung asawa niya. Kasi gusto niya pong mawin din yung kanyang asawa sa Panginoon. Amen? Mas maganda po magkasama talaga mag-asawa sa church, di ba? So, ayan. Yun naman po ang mga announcement ko. At sa mga susunod po na buwan ay i-update ko naman po kayo kung ano po yung mga activities sa church natin. So, yan lamang po yung ating mga ili-lesson or na topic ngayong hapon. May tanong po ba kayo, mga kapatid, bago po tayo mag-closing? Pwede din muna ako kukuha ng dessert. Pwede naman, Nay. Pwede naman, Nay. Pero hindi, kukuhaan na lang kita, ha? Para meron ka pa rin t-shirt. Sige, ikuha ko na lang din sa'yo. Sige. Pati yung pledges kuha mo na lang ang imong Gcash. Sige, Nay. Para Nay, di ba? Okay, sige po, kung wala na tayong tanong, kung wala na po kayong tanong kay Sister Edna, tayo po ay magpe-pray na. So, ayan. Maraming po salamat.